Isang dating Associate Justice ng Korte Suprema naniniwala na walang pananagutang ang International Criminal Court kaugnay sa pagkwestiyon ng ilan sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang dating hepe ng pambansang pulisya, posible din na managot ayon sa isang eksperto. Si Christian Vascones sa sentro ng balita. Hindi raw pwedeng singilin ang International Criminal Court sa pagkakaresto ni former President Rodrigo Roa Duterte. Nagkaroon lang ng obligasyon ng ICC kay Duterte nang nasa kustodiya na nila ang dating Pangulo. Ang rules sa ICC, they will not inquire how Duterte was arrested and seized here in the Philippines because they are not part of that. They did not participate in the seizure of arrest Duterte here. Once they have custody of Duterte when he's delivered, and he was delivered to the ICC already, they assume jurisdiction over him to proceed with the trial. So from the point of view of international law, if there was a defect or irregularity in his arrest in the Philippines, that will not affect the jurisdiction of the ICC. Pagdating naman sa Pilipinas, pwedeng managot ang hepe ng pulis na nanungkulan noong Duterte administration. Sila kasi ang nagpatupad ng war on drugs ng Pangulo. Yung mga PNP chiefs sa panahon niya, at least the first two, no? Sabi nila daw si General Bato at si General Albayade ang kasama. Diba? Yung maraming mga high-up na PNP na kasama, diba? Lalo na yung mga reward system. Dagdag pa nila Binya, hindi naging matagumpay ang war on drugs ng nakaraang administrasyon. Naging negosyo raw ito dahil pinagkakitaan ng mga pulis kung saan mga mahihirap ang naging biktima. Intindihin natin, hindi ito totoong war against drugs. Ito totoong war against drugs, you would have gone after, di ba, mga drug pushers, mga drug syndicates. They went after the poor kasi pinagkikitaan nila yon, di ba? May reward money, kasi yun ang madaling patayin. Hindi mo pwedeng mapatay kagad yung ano, di ba, yung drug lords kasi marami silang bodyguard, di ba? Nakatago sila. Baka nga wala na sila sa Pilipinas, di ba? So here, it's a criminal enterprise ang nangyari dito sa war against drugs. People made money. Funeral parlors made money, di ba? And then may cut, syempre yung police. This wasn't about saving our young people according to Duterte. This was about making money, di ba, on doing injustice in massacring the poor. June 2017, nang maghain ng komunikasyon sa ICC sina former Senator Antonio Trillanes IV at former Magdalo Party List Representative Gary Alejano. Nanindigan si Alejano na tama ang kanyang ginawa. Ginawa lamang ng Marcos administration ang kanyang responsibilidad bilang bahagi ng Interpol at makita naman natin na sinunod ang due process. No? Hindi naman ho nila pastangan ang karapatan ng dating Pangulo. Umaasa si Alejano na mabibigyan ng hustisya ang mga EJK victims. Napakalaking sa akin, napakalaking luwag ang ginawang pag-aresto, no, kay former President. A very big departure as compared to those na pinatay lamang na libo-libo na hindi man lang nakakita ng araw, no? Na hindi man lang nabigyan ng pagkakataon na i-defend ang kanilang sarili. Even yung mga abogado mismo na nagdedepensa doon sa biktima ay mga pinatay. Pati na rin may isang pare na tumutulong lamang doon sa biktima ng war on drugs at pinatay din. So, yun yung atmosphere na pinanggalingan at malayong-malayo na ngayon siya ay inaresto, binigyan ho ng due process. Samantala, may mensahe naman si Alejano sa lahat ng Pilipino na magkaisa. Pero ang importante along the way, sama-sama ho tayo, pinagpapatibay natin ang institusyon ng demokrasya, pinagpapatibay natin ang proseso ng demokrasya, no? Para in the long run, ay makikinabang tayong lahat. Kasi pagpapahinain natin yon, imagine mo na lang kung magiging kriminal ang halos lahat ng miyembro ng kapulisan. Konting diferensya, kakalabit ng gatilyo yan. In the long run, tayong tatamaan yan dahil mahina ng proseso, hindi na dumagana ang justice system natin. 12,000 hanggang 30,000 ang tinatayang namatay sa madugong war on drugs noong panahon ni President Duterte. Christian Vascones para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.